mga kababayan, habang naghahanap tayo ng pwede natin mapag-usapan, nakita natin ito. Etong balita po galing po sa News 5 everywhere mga kababayan, na kung saan sinasabi po dito na eto daw pong Pogo mga kababayan ay tuluyan na ipinasasarado nitong ating presidente ni PBBM mga kababayan. Dahil sabi po dito mga kababayan, muling idiniin ni President Bongbong Marcos na sino mang lalabag sa ipinatupad na total ban o pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators or etong POGO ay hahabulin ng batas at tutuluyang ipasara. Sabi pa dito mga kababayan, matatandang inanunsyo ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address or etong SONA noong Hulyo ang total ban ng mga POGO sa bansa. Sabi pa dito, saklaw ng naturang ban ang lahat ng POGO internet gaming licenses or etong tinatawag na IGL at iba pang offshore gaming licenses. So ibig sabihin mga kababayan, since idinidin ito ng ating presidente, dapat wala na talagang POGO. Dapat lahat ng POGO mga kababayan ipasarado na at itotal ban na. Alam ko mga kababayan, dito sa sinasabi ng presidente natin, may mga magagalit dyan. Pero ilan-ilan na lang yan. At yung mga, especially yung mga vlogger na kumikita sa sugal mga kababayan, at yung mga POGO operator na palihim pa rin na nag-o-operate mga kababayan. So yan lang naman yung mga magagalit dyan. At asahan nyo na natitirada rin, natitirada etong si Harry Roque. Kasi nga naman mga kababayan, yung gatasan nila ni Digong, wala na. Kumbaga tinuldo ka na mga kababayan ng administrasyon ni PBBM at napakagandang balita ito na talagang hindi nawawaglit sa isipan ng presidente etong patungkol po dito sa POGO. Kasi nga sabi dito sa quote-in-quote mga kababayan, kansilado na ang lahat ng lisensya ng POGO at IGL sa buong bansa. Sabi pa dito, hindi na kailanman papayagang manalasa ang mga ito. Sino mang magtangka na magsasagawa ng iligal na operasyon ay haharap sa buong puwersa ng ating batas. Yan po mga kababayan ang sabi ng ating presidente. Kaya yung mga matitigas ang ulo dyan na nagpupumilit pa rin na mag-operate ng kanilang POGO, ng kanilang mga sugal at kanilang mga illegal na negosyo, itigil nyo na yan. Kasi hahabulin kayo ng batas ng Pilipinas. Ano po, lalo na yung mga vlogger dyan na nagpo-promote ng sugal at lalo na mga kababayan, yung mga politiko dyan na protector at tagapagtago ng POGO. Aba, ayusin nyo na yung trabaho ninyo at baguhin nyo na yung sistema na ginagawa ninyo. Kapag sinabi ng presidente na itigil nyo na yan. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag naman na ang direktiba ng ating presidente talagang total ban na. Ibig sabihin wala na mga kababayan at bawal na mag-operate yung mga POGO dito sa ating bansa. So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito sa next topic po natin. Ito pong Armed Forces of the Philippines sumagot na dun sa sinasabi ni Sara Duterte na kung sakali, di ba kung matatandaan nyo natalakay natin kahapon, yung video or yung press conference nitong si Sara na kung saan di ba sinabi niya kapag ka daw tinanggal na yung mga sundalo na nakabantay sa kanya at papalitan, hindi na daw niya tatanggapin. Dahil nga, mas pipiliin ng ating Vice Presidente na mag-hired ng mga private army at yun na daw po yung pagtutuunan niya ng pansin. Pero mga kababayan, di ba ang tanong natin doon, kung ang luho ng ating Vice Presidente ay mag-hired ng mga private army, kaninong pera yung ibabayad? Doon sa luho niya na gusto niya na magkaroon siya ng sarili niyang private army. Siyempre, pera pa rin ng mamamayan yan. Kaya nga ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang sagot ng Armed Forces of the Philippines patungkol po sa sinabi nitong si Sara. Ano pa, i-play na po natin. Paano magiging arrangement nyo? At ang sinasabi kasi niya, hindi siya tatanggap ng replacement kung sakaling ganun ang mangyari. How would you deal with that? Yes, sir. Sa AFP, sir, mandato po namin yon na i-secure ang ating President and also our Vice President. It is our mission at the Presidential Security Command to protect the President, the Vice President, and other dignitaries from harm and embarrassment. And with this mission, sir, we have to fulfill it to the letter. And hindi yata alam ni Sara Duterte na mandato ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang mga higher official
dito po sa ating bansa katulad ng presidente at kabilang na rin ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan yung pagiging vice-presidente nitong si Sara. Pero kung hindi naman yung vice-presidente mga kababayan at gusto niyang gumawa ng kahit na anong gusto niyang gawin, malaya naman siyang gawin yon. Kaso nga lang ang problema, sa mga sinasabi at ginagawa ng ating vice-presidente, hindi niya isinasalang-alang na yung kanyang sarili ay pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang gusto niya kasi mangyari, lahat ng gusto niya ay kailangan masunod. Lahat ng naisin niya kahit luho na, kailangan masunod. Kawawa naman ang taong bayan na nagbabayad ng inyong mga security. Lalo na at gusto mo pa na magkaroon ka ng private army. Ang tanong dyan, kaninong pera na naman ang gagamitin at aaksayahin para sa gusto mong mangyari? Naandyan na nga yung ating mga armed forces na handa kang bantayan at protektahan. Libre pa. Di ba mga kababayan? At hindi kinakailangan na magbayad ang taong bayan ng pera para lang sa seguridad ng ating vice-presidente. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. And so we will not be divulging operational details on how this will ensue, but we are ensuring that we will do our mandate accordingly to protect our top leaders accordingly. Following that line, ang gusto niyo ba sabihin, tanggapin man niya o hindi, magpo-provide pa rin kayo ng security for the Vice President? It is our mission and we will perform it accordingly, sir. O, di walang magagawa Reaction si din ng Sara. AFP, kapag daw in the event na mawalan siya ng security from the AFP and the PNP, ang recourse na nakikita niya is mag-hire ng mga private contractors, private security services. Colonel, reaction. Speaking in behalf of the Armed Forces of the Philippines, sir, we will continue to perform our mandate accordingly, sir. Pwede ba yun? Kung mag-hire siya? The AFP will provide security accordingly, sir. Pero pwede po ba yun? I think those particular questions, if it's possible or not, I think the AAP has made its statement of we will be providing and performing our mandate to secure top leaders of our country and that of other dignitaries as tasked. Kasi baka magkaroon ng conflict. Again, I think it's very clear. Yan yung statement that we will perform our mandate. Don't you find it unusual na ganun ang magiging sagot? Again, performing our job is still part of the mandate of securing the President and the Vice President. Go ahead, Colonel. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Ay, alam niya yung sabi dito ni Ma'am Janelle, sabi dito para may rason siya ulit mag-demand ng confidential fund. Sobrang mahal niya talaga sarili niya, not the Philippines. Kaya nga po di ba, tingnan niyo namang mabuti. Nung panahon ng kanyang tatay, talagang walang awa na pinapaslang yung mga kababayan natin Pilipino. Tapos ngayon, na vice-presidente yung kanyang anak, ang iniisip lamang ay yung sarili niya. Sarili niyang seguridad mga kababayan, na kung saan puro security na lang yung iniisip ng ating vice-presidente. Alam niyo, buti pa nga mabait etong Armed Forces of the Philippines kasi nga ginagampanan nila yung kanilang mandato na protektahan yung mga higher official ng ating bansa. Kabilang na etong si Sara Duterte. Kaya nga kita niyo yung sagot dito, mandato nila na protektahan si Sara. Kaso nga lang ang problema, si Sara na yung may ayaw na protektahan siya. Kasi mas gusto niya mga kababayan na mag-hire na lamang at kumuha na lamang ng mga private army na kung saan magbabantay sa kanyang seguridad. Kaso ang tanong kasi dyan, kaninong pera ang gagamitin mo? Pera na naman ba yan ng mamamayang Pilipino? Pera na naman ba yan ng mga taxpayers? Hindi na ba kayo nagkaroon ng kahit konting awa man lang sa mga kababayang Pilipino natin? Diba na nagtiwala at sumuporta sa inyo, lalo na sa iyo, BP Sara? Dapat kapain mo din yung mga kababayang Pilipino natin na saglip na yung pera na ibinabayad nila, yung mga tax na ibinabayad nila ay babalik din sa kanila sa pamamagitan ng ng pagpapatayo ng mga pasilidad na makakatulong sa mga kababayang Pilipino natin at makakapagbigay ng trabaho. Kaso nga lang ang problema, iniisip niya yung pangsarili niyang interes. Yan ba ang sinasabi nila na pagmamahal sa bayan? Aber,